Okay, halika at pakinggan natin ang isang napakagandang kwento. Ito'y tungkol sa katapangan, sa tunay na pagkakaibigan, at sa, alam mo yon, yung mahika na dala ng pagtulong sa iba. Ito ang kwento ni Zack at ang dragon ng apoy. So, paano ba nagsimula ang lahat? Well, sa isang simpleng pangarap lang. May isang batang lalaki, si Zack, sa isang maliit na bayan na kung tawagin ay Liwanag. Itong si Zack, sobrang curious sa lahat ng bagay. At alam niyo ba kung ano ang pinakapinapangarap niya sa lahat? Sabi niya, sana isang araw makakita ako ng totoong dragon. Pero syempre, ang nanay niya, laging may paalala, di ba? Laging puno ng wisdom. Sabi niya, Zack, lagi mong iniisip ang imposible. Pero tandaan mo minsan yung mga bagay na akala nating imposible, yun pala yung nangyayari sa tamang panahon. Parang foreshadowing, no? So ayun na nga, dito na talaga magsisimula ang adventure. Yung pangarap ni Zack, nako, malapit na yang magkatotoo sa paraan na hinding-hindi niya inakala at siguradong hinding-hindi niya malilimutan. So imagine this, isang araw, naglalaro lang si Zack sa gubat. Tapos, biglang may nakita siyang kakaibang liwanag. Pinuntahan niya yun at doon niya nakilala si Ignis, isang maliit na dragon ng apoy. Ang problema, naliligaw si Ignis at sobrang layo niya sa tahanan niya sa bundok ng apoy. At si Zack, alam nyo, hindi man lang nagdalawang isip, agad-agad sabi niya kay Ignis, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. At boom, dyan na nagsimula ang kanilang epic na adventure. Ayun na, simula na ng kanilang mahabang paglalakbay. Pero alam mo yun, sa bawat adventure, lalo na pag mahirap, laging may mga parang power-ups, di ba? Yung mga mahiwagang bagay na tutulong sa kanila. So ano yung una nilang nahanap? Ito, ang bato ng lakas. Isipin mo, isang bato na mainit at kumikinang para talagang hawak mo ang puso ng isang dragon. At ito mismo yung kailangan ni Ignis para lumakas at makaya niyong mahabang biyahe pabalik sa kanila. Tapos, may nadiskubre pa sila. Isang mahiwagang halaman naman. Yung mga dahon nito kumikinang din at kayang magpagaling ng kahit anong sugat. Galing, no? Parang paalala na kahit gaano ka pa kalakas, darating yung time na kakailanganin mo rin ng tulong. Pero, syempre, hindi kumpleto ang isang adventure kung walang mga pagsubok, di ba? Dito na ngayon masusubok kung gaano ba talaga katatag ang pagkakaibigan ni Zack at Ignis. Okay. Heto na, ang una nilang major challenge. Kailangan nilang tawirin ang ilog ng mga anino. Grabe, yung pangalan pa lang nakakatakot na, di ba? Sinasabi na puno raw ito ng mga anino at mga hugis na gagawin ng lahat para pigilan sila. Pero alam nyo, hindi lang yung mga anino sa ilog ang kalaban nila. Minsan, yung pinakamalaking kalaban, nasa isip lang natin, di ba? Ganyan yung nangyayari kay Zack. Nadapa siya at nagsimula na siyang magduda sa sarili niya. Yung tipong, ay lagi na lang akong nadadapa. Buti na lang, andyan si Ignis. Sinabi niya kay Zack, ang pagtayo muli ang tunay na tapang. Grabe, ang ganda ng sinabi niya. At dahil sa sinabi ni Ignis, nagkaroon ng bagong lakas ng loob si Zack. So pinagsama nila yung tapang ni Zack at yung apoy ni Ignis at hinarap nila yung isang halimaw na lumabas mula sa dilim. Dito mo talaga makikita pag magkasama sila, pag nagtutulungan, walang imposible. So ayun na nga, sa wakas, matapos ang lahat ng hirap at pagsubok, narating din nila yung kanilang destinasyon. Pero akala mo tapos na? Hindi pa. Dahil yung pagtatapos ng paglalakbay na to, simula pa lang pala ng pinakamahalagang aral para kay Zack. Pagdating nila sa bundok ng apoy, syempre, oras na para magpaalam. Medyo malungkot, pero kailangan. At bago umalis si Ignis, may ibinigay siya kay Zack. Isang kristal na apoy. Sabi niya, para sa iyo Zack, tandaan mo, palaging may apoy sa puso mo. Grabe, di ba? Isang paalala na yung tapang, dala-dala niya kahit saan. Kaya pag-uwi ni Zack sa Liwanag, iba na siya. Hindi na lang siya yung batang nangangarap makakita ng dragon. Umuwi siya bilang isang bayani. Isang bayani na naintindihan na ang tunay na tapang ay hindi tungkol sa laki o lakas, kundi nanggagaling talaga dito sa puso. So ano ba talaga yung mga aral na nakuha natin sa kwento? Let's break it down. Una, ang tapang ay nasa puso, hindi yan nakikita sa labas. Pangalawa, ang pagkakamali ay pagkakataon para tumayo muli. Okay lang magkamali. Ang importante, babangon ka.
At pangatlo, at ito siguro ang pinakamahalaga, ang pagtulong sa kapwa ang tunay na salamangka, the real magic. Kaya ngayon, yung tanong, para naman sa'yo, sa sarili mong buhay, sa mga hamon na kinakaharap mo, sa mga pagkakataong kailangan mong maging matapang, paano mo naman ipapakita yung apoy na yan sa puso mo?